I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. Oh. Ay, ayoko na. I'm okay. Using the list of those who signed on. Oo. Marami doon, mga inaanak, mga kumpay, mga naging support sa inyo. Sabi kasi, ito lang daw basahin ko. Grabe din si Madam, ano? Napaka-honest, no? I mean, kung iba yan sabi kasi, feeling ko, syempre, ayaw muna siyang pagsilatain kasi ano na siya yung court yung proseso sa impeachment, everything that masabi niya ngayon, pwedeng gamitin na yon dun sa impeachment, di ba? It could be an evidence, so dapat talaga careful si Madam sa pagsasalita. As in, maingat po. Kaya hindi siya dapat nagko-komento. Kaya nga sabi niya, sorry kasi pinigilan ako ng siguro ng team niya, legal team niya o advisor niya na magdadaldal. Ito lang muna basahin ko. Pero syempre, Madam VP Sara Duterte, hindi rin napigilan ng tanong ng mga media. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans. Yan na tinatanong kasi pinaghandaan niyo na po ba yung impeachment? Sabi niya, actually nung November pa. November pa, alam na namin di ba? May plano na nga si Franz Castro ang gagamitin, which is, mga kababayan, ito po'y napatunayan na naman natin, di ba? Napatunayan ng mga Duterte vloggers na talagang nagsanib ang Romualdez at ang Makatae Black. Diba? Nagsanibo sila. Ginamit po nila si Franz Castro. Si Franz Castro itong napakaingay na parang palingkerang mali pala. Convicted Franz Castro. Diba? Convicted Franz Castro ang ginamit nila. Kita mo naman. Ang nagpapa-impeach isang convicted. Tulad nga na sinabi ko, ito hindi ho ito criminal case ang impeachment pero yung nagpa-impeach convicted mula sa isang criminal case. Mantakin mo yun? Ganun na kademonyong ating bayan. Hindi, the mere fact na ganun. Mantakin mo. Kaya nga sabi niya, pinaghandaan na namin to November pa lang. Alam na namin ang plano nila. Through Franz Castro, gagawin nila itong impeachment. Kaya nga, eto ibalik ko huli kayo, sampalin ko kayo mga tarantado, kayo mga congressman. Naalala ninyo, panay pa, deny nyo, hindi, wala namang usapang ganyan. Hindi, si BP Sara, si ano lang yung nagdaano niyan. Mga ganyan-ganyan pa kayo mga tarantado, kayo mga congressman. Oo, mga tarantado kayo. Di ba? Ganyan kayo ng ganyan. Hindi, wala namang kaming sinasabing, wala yan, it's out of the table na impeach si BP Sara Duterte. May mga ganyan. Ano lang namin, tatanungin lang namin siya sa confidential funds. Anuin lang namin siya sa ano. May mga itatanong-tanong lang kami, di ba? May mga ganyan-ganyan pa sila. Deny pa sila. Pero habang yung si Castro, daldal ng daldal. Hindi, pinag-uusapan na. Hinabuking, di ba? Kasi yung babae na yan, parang palengkera yan Parang chismosa sa daan, sa kanto, yung andaldal. Kaya nga nung, di ba, nung kahapon, yung nagkaroon ng caucus na yan. Pumunta yung mga congressman, syempre nayanigo yung mga media. Bakit nagtitipon-tipon sila? Doon sa Romualdez Bank. Ay, Romualdez Bank. Sorry. Romualdez Room. Bakit may pagtitipong nagaganap? May plenary, may mga ganyan-ganyan, di ba? Habang yung iba mga wala, ano lang ito, parang despedida kasi magbe-break na kami. Wala ito, simple fellowship. Wala ito. Di ba panayan-deny nila? Biglang dumating si Franz Castro. Panoorin nyo yung interview. Nung dumating si Franz Castro, wag kayo maingay may impeach na si Sara Duterte ngayon. Pinanood ko sabi ko parang palengkera ito sa parang ito yung mga tambay sa kanto. Impeach na. Sa kanya rin unang nabuking yung salitang impeachment na yan nung November.
Yan yung sinasabi ni VP Sara Duterte, kaya nakapag-prepare na sila. Ganun ito si ano. Hindi ko nga alam bakit naging congresswoman ito si ano. Hindi ko alam mga kababayan bakit binoboto itong ano ba tong grupo niya, teacher party list. Tanungin ko kayo mga teacher. Sige nga, tanungin ko kayo mga teacher. Ang tagal na yung lintik na party list na yan. Natulungan ba kayo niyan? Naitaas ba sahod yun yan? Hindi. Oh. Akala ko ba may teacher party list ba kayo? Ang ingay mo, Banat Bay, nasa Japan ka, maging kapitbahay mo, baka sabihin mo nakapag-away sa kabilang kanto. Tama, mali. Oh, di ba? Ay, nako. It was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Last question. Wala pa tayo doon, ma'am. Masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Mga patutsada mo, sabi siguro. Masyado pang malayo yung patutsada mo. Kasi tinatanong na kung magre-resign ba siya o ganyan-ganyan kung sakasakali. Pa lang tayo sa pagbabasa ng. Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Last question, please. Even the president said he has nothing to do with the impeachment. I do not want to answer that question. Next. Ang ganda. Ang lupit nung ganong klaseng sagot, ano? Pag ako naging politiko, ganyan din ang sasagot ko pagka ano, I don't want to answer your question, bitch. walang bitch. Dinuktungan ko lang. Sana may ganun si madam. Hindi. Pero, sabi kasi doon sa tanong, ano daw ba yung masasabi niya doon sa kay Marco? Sabi niya, I don't want to answer that. Tuloy natin. I do not want to answer that question. Yes, ma'am. I love your answer. I don't want to answer that question. Na may ihahalin tulad ng sitwasyon ngayon ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last question. Madam, invite mo naman ako. Promise, iba tanong ko. Oo, promise talaga. Ako, kung meron man sa kampo ng vice presidenteng nanonood dito, invite nyo rin ako Pag may press media, uy, SMNI naman po ako. Anchor naman po ako doon, kaya lehitimong media po ako. Invite nyo ako Kasi may tatanong ako. Ma'am, bakit ang fresh mo? Bakit hindi ka na stress kay Tamba? Pero si Tamba, yung itsura niya bagsak na. Ikaw fresh mo. Bakit? Madam next time invite nyo man nyo ko. Paniwala ko lang, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend? Galing. Kasi tinatanong siya, may mga congressman na nagbigay ng statement. Siguro nayanig sila sa mga constituent nila. Feeling ko nayanig sila kasi ang dami ko nakikita. Paano na lang, i-follow nyo ako dun sa aking Facebook ko. Ang dami kong nakikita na sinasabi nila ay sila po ay hindi nila alam yung pinirma nila or alam ko na yung dahilan nila. Anyway, kumpleto naman na yung numbers, so pumirma na lang kami, nasa ending part naman kami, so kumpleto naman na. So since we are a collegial body, may paganang-ganyan pa yung mga ulul as a collegial body, we have to sign as a group. Sign as a group. Kung ayaw mo, duwag. Ganun lang yun. It's about principle. It's not collegial body. Gunggong. Anong collegial body mo dyan?
It's about principle, hindi yan wag tayo maglokohan. So anyway, ayun na nga. At ang dami nagpapalusot ngayon kasi siguro yung mga constituent nila at saka hindi siguro nila alam na nilabas ng SMNI yung mga animal na pumirma. Talagang with picture at saka kung saan silang distrito at kung saan silang lugar. Grabe. Siguro, marami doon nayanig. Nayanig po sila sa nakita nila. Kaya tuloy, ayun. Nagdahilan sila, nagpalusot sila. Sabi nga ni VP Sara Duterte, kung ikaw, nagdahilan ka o nagbigay ka ng statement mo kung bakit mo ito pinirmahan, ibig sabihin, meron kang nagawang masama. You are a guilty... You are such a guilty SB. Yun eh. Yung pirma mo. Thank So you. yun yung paniwala ko. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money or... I do not want to answer that question. Yes. Endorsing senators, lalo na sa PDP slates, especially that may possibility na mag-overlap yung free trial sa next Congress. Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa state. Parang sa taga-SME na yun. Yung mga ganong tanong Kasi may ibang mga tanong kasi condescending Ito, matino yung tanong. Anyway, ayun na nga. So, kita nyo naman si VP Sara Duterte, busy pa rin siya doon sa mabigyan ng tamang karunungan, kaalaman ang ating mga kababayan pagdating na eleksyon. Siguro talaga sising-sisi na siya kasi nabudol dahil lahat di ba? So dapat this time tama ang ating pagboto. Dapat hindi na ayon sa sikat, hindi na kasi alam nyo, eto I understand na ako, sabi ko nga sa inyo, straight PDP tayo talaga. Straight talaga, tsaka yung mga guest candidate straight natin yan. Guest candidate alam ko si Atty. Rodriguez, straight natin yan, mga matatalino yan. Si ano ba to, si Marcoleta, di ba? So yan yung mga dapat nating ilagay ho dyan sa Senado. Pero tandaan po natin, lagi ho nating isipin bakit po natin sila ilalagay. Okay? Importante ho yun. Ako, may dahilan ako kung bakit ko ilalagay itong dalawan to kasi alam kong with or with Duterte, they are really good. Diba? Ibig sabihin, not just because they are kakampi ni Pangulong Duterte o ng mga Duterte, but they're really good and they have principle. Nakausap ko na ng ilang beses si Atty. Vic and I know why he resigned. And he resigned, not the other way around na sinasabi nung tarantadong Pinoy na nasa ibang bansa na ngayon na nagtatago na dahil busog na. Hindi totoo yun. Ang nagpakalat yan kasi na kesyo corruption, kesyo dahil na tinanggal. Yung tarantadong Pinoy na yun kasi nga hindi niya inapruban yun. Na kasi gusto ba naman maging sekretary yung ulol, hindi nga nakapag-graduate ng high school. Ay, ng kolehiyo pala, kolehiyo. Gusto maging sekretary. Kaya ayaw ni si Atty. Vic sigurong tumanggi o kaya baka pinagkamalan na siguro since siya ang executive secretary, siguro siya ang may ayaw sa akin na maging sekretary. Ulul, ayaw sa'yo kasi hindi ka qualified. Ilan to? Sorry yan ang ayan ang tumarget nun kay Atty. Vic kasi nga wala, hindi ka na ilagay. Buti pa si Gado na ewan ko. Si Gado, kita mo ngayon, sip todo.
Hindi, kasi kahit pa paano, yung qualification, except yung matino, hindi niya nakuha. Pero yung qualification na graduate, kahit pa paano, kahit na-disbar siya, graduate naman. Di ba? Oh. Pero, sablay pa rin. Statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, Ano pa? ay manalig lang sila Yun. dahil sa taong bayan ang tagumpay. Yo, sa taong bayan, inulit mga kababayan, sa taong bayan ng Tagumpay. Aabangan natin yan, mga kababayan natin. Mukhang merong magaganap. Pag sinabi mong may tagumpay, ibig sabihin mga kababayan, may talunan. Di ba? Hindi kasi tagumpay eh. Di ba? Pag may tagumpay, merong talunan. Oh. Tama mga kababayan, di ba? Pero tandaan nyo, kung merong tagumpay, may talunan. May magaganap na labanan. Yun! Ako, di ko alam ha. Wala akong alam. Tore, wala akong alam ha. Ako, ito ano lamang, mga katang isip ko lang. Iniisip ko lang. We're trying to, anong tawag doon? We're trying to interject. Ako, chotomate. Ito na yung kaano ko. Sandali, chotomate. Ito na yung kakamiting ko, pambihira, oo. Sandali lang ha. Wag muna. Meron akong kamiting na hapon eh. Mamaya, magkikita kami, magninegosyo kasi kami. Hindi, totoo, yung biro. Tuloy natin to, tuloy. Nanong naakadri sa Manila, na taga Davao man ka. Thank you, OVP Media. Yes, sir. Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali. So merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Pakikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Ma'am, tuloy po ang trabaho kahit may pinaghahandaan po kayo. Yes sir. Opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. So for 2025, may mga maapektuhan ba na programs ng OVP? Yes, nag-announce na kami na wala kaming food and wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget so hindi ka na pwede maglagay ng budget doon. How about the other programs now? Tutuloy siya. How confident are you that you want to be convicted in the impeachment court? Wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Hindi pa natin inaano yan. Final question, Na-assess ngayon. Final question. Number one for Nagtanong ka na ba? Kanina? Sige, ikaw. Final question, Lance. Before na you will seriously considering to run for 2028, now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? Okay. So, wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But, nasabi ko naman di ba? Paulit-ulit kung... Huwag nang paulit-ulit. Paulit-ulit naman eh. We are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Oo. Sir, nagtanong ka na? Sandali, isa-isa lang. Ito mga media na to eh. Buti na lang hindi akong spokesperson nito ni VP Sara Duterte. Makakatikim to mga media sa akin. Hindi, madam, gawin mo akong spokesperson. Shit ang ganun. Shit.
Buti pa yung aso marunong mag-sit, ha? Shh. Po. Ikaw. So, The other news, Ron. What, are you concerned na yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon ng conviction? yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment. And the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Pinag-isipan na lahat yan, ha? Masasabi ninyo na Pwede. Ako, sa tingin ko, kung ako nga ang tatanungin, mag-resign na lang kayo. Hindi ko naman sa gusto siya mag-resign, ha? Pero, kunwari, kasi alam mo, magiging political ho talaga ito, eh. Itong mangyayari. Kung dadayain po ng administrasyon ang eleksyon at ilagay nila yung mga kaalyado nila, mag-resign na lang kayo, madam. Kasi kitang-kita mo na galawan nito mga taong na to, na talagang impeach ka para hindi ka makatakbo. Di ba? So pag nag-resign siya, hindi na siya ma-impeach. Pwede pa rin siyang tumakbo ng 2028. That's a good option. Di ba? Pero siyempre, alam ko na sasabihin ng mga gagong vlogger, sasabihin na naman nila, tinan mo na, guilty kaya nag-resign. Tanga, hindi ho guilty. Kasi ganito yan mga kababayan, ha. Eto ha. Alam mo, minsan kasi sinasabi nila, halimbawa katulad doon sa Congress, sabi nung ni Barbers, di ba? Si Barbers nga ba yun o si Abante? Sabi, ang tatapang ninyo magsalita sa mga vlog nyo, tapos ayaw nyo humarap dito. Ang tatapang ninyo, tapos kanyang mga ganun, mga bumubula na mga bibig. Alam mo, Barbers, o kung sino ka mang nagsabi, o ikaw man Abante, ha? Ang katapangan, hindi ibig sabihin katangahan. Linawin ko lang. Hindi kayong nakikipagrambulan. Rambulan na! Kailangan you're counting all the possible consequences and fight that you will fight. Hindi ibig sabihin magpapakatanga ka na lang at hindi mo uutakan. Bakit kanyo? Hindi ko sinasabing inutakan nito mga vloggers, ha. Mamaya ako nasasabihin yung tungkol sa akin. Ako, personally, to be honest with you, this is my feeling. Kung wala akong negosyo na inaayos at kung hindi naka-schedule, kasi naka-schedule na, bayad ko na yung hotel, bayad ko na yung ang laki na ng binayaran ko para sa trip na ito kasi meron nga akong importanteng pupuntahan dito. Kung hindi pa ako nagkaganon, malamang sa malamang a-attend ako. Bakit? Gusto ko kasi masagot. Yung sinasabi nilang fake news, I will tell them harap-harapan. Tell me anong fake news sa sinabi ko. And if you can prove it's fake news, ako mismo didelete ko dito sa Congress yun. 'Di ba? Kasi ipapaliwanag ko sa inyo difference ng fake news sa wrong news at sa opinion. Magkakaiba po yan eh. Inaral ko po yan mga yan nung panahon ng PCOO. Ni Mocha, PCO na ngayon, 'di ba? Kaya ko ipaliwanag yun sa kanila. At walang intentional ako, never ko sinakyan yung mga chismis na naririnig nila. Basta ako, ipapakita ko lang, this is my opinion. This is not fake news, this is the truth. Di ba? I have no intention in maligning you by telling you na ganito ka. Hindi, this is my opinion. Di ba? Kaya ko ipaliwanag yun. Hindi ko sinasabing hindi kaya ng ibang mga vloggers yun, ha? Pero yun nga sinasabi ko eh. Hindi ibig sabihin na hindi sila sumipot doon. Duwag na sila. As a matter of fact, mas matapang nga sila. Bakit? Kasi kaya nilang hindi kayo siputin. Come to think of it, kung takot sila, tinawag ka, hoy, alika dito. Lapit ka ngayon. Kasi takot ka eh. Tama, mali. Nung tinawag mo, hoy, punta kayo dito. Ulul, sino ka para magpapunta sa amin? Ibig ko sabihin, hindi ko sinasabing gano'n na sinabi ng mga vloggers, ha? Pero matapang sila. Mas matapang nga sila kasi they can disobey. They did disobey. Diba? Yung utos ng mga congressman na to. Ganun ho, sila katapang. Kung takot to sila, gagayaw sila kay Mark.
Punta na ako, baka makontempt ako pag di ako pumunta. Ano? Tama, mali. Di ba? It's a matter of perspective. Sabi nga ni mindset yan, di ba? Mindset. Lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election. Nasagot ko na ata yung kanina sa question ni... Huwag kasi paulit-ulit, makikinig din. Sino naman yung nagtanong na, pwede ba? Pwedeng na lang? Hindi, alam mo, kasi, kaya dito mo malalaman na matalas ang logic ni Madam. Kasi ganyan, ganyan ho ang minsan ng mainstream media. Para madulas ka. Uulit-ulitin nila yung tanong in a different way. Di ba? Para mapilit ka nila. Kaya lang matalas ang isip ni Madam eh. Abogado, kaya tuloy. Nasagot ko na yan eh. Ulitin ko pa. Sir na nakaitim. Sir. Number one in the articles of impeachment was the assassination threat to the president. Do you regret making that statement? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Sala. Ano po kayo if confident kayo sa numbers ng House? Kung sabi nyo, if hindi kayo confident, nagkatotoo nga. Ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So, ngayon, how do you feel about that? Do you still feel confident with the numbers in the Senate? Sandali, Mama. Kailan ko sinabi yun may confidence ako sa numbers? I like this. Alam mo, dito ko napatunayan na talagang matalino itong aling to, no? Kasi, siya dun eh, that's a wrong question. Wrong question, kaya pag sinagot mo yan, kahit anong sagot mo mali. Parang sinabi mo no na confident ka dahil sa Senate, mas confident ka, pero sa Congress hindi ka confident. So, what are you saying na ganito, di ba? Ang tanong niya, sandali, sinabi ko ba yan? Perfect talaga. Ganyan po katalas ang isip ni Madam, di ba? Sandali, let's make the question right before I answer that.